Para sa mga nagbabalak mag-aral ng kolehiyo, dalawang bagay ang tumatakbo sa kanilang isipan. Una, anong kurso ang kanilang pag-aaralan? At pangalawa, saan silang eskwelahan mag-aaral? Para sa mga may sapat na pera, pribadong paaralan ang kanilang pipiliin. Kung kapos naman ang kaban ng pamilya, pampubliko ang siguradong bagsak. Pero aling mga graduates ba ang mas nakalalamang makakuha ng trabaho matapos mag-aral? May kinalaman ba kung private school o public school nagtapos? Sa akin kasi talaga track record yung mga graduates ba ng institution na to ay kilala o may accomplishment sa kanilang profession. Ito bang eskwelahan na to ay nagpapa-accredit doon sa mga accrediting institution? Is the school being recognized by a lot of sectors in the industry sector, doon sa sinisilbihan niya at saka doon sa area na dapat siya ay kilala. Yan ang dahilan kung bakit ang mga estudyanteng ito ng University of the East ay nagpupursiging mag-aral ng husto. Lahat sila mga scholar at bagamat pagod sa pag-iensayo araw-araw bilang mga athlete, nagtitiis at nagtsatsaga upang magtagumpay. Actually, napagsasabay ko siya sa pamamagitan ng time management tsaka disiplina sa sarili. Afterwards, kung may sayaw na kasabay, magpapaalam ako kay ma'am na if ever na pwede munang ipagpaliban yung pagsayaw, then doon muna ako sa studies ko. Yung una, nahirapan ako kasi training hanggang gabi, tapos aral, tapos wala na tulog. Pero hanggang sa tumatagal, papagsabay ko sila. Ayon sa JobStreet, hindi naman eskwelahan ng basihan kung makakakuha ka ng trabaho o hindi. Kaya umano hindi nakahahanap ng trabaho ang isang graduate, mismatch ang nakuhang kurso. Nagkakaroon tayo ng career mismatch sapagkat there is oversupply ng mga graduates natin for certain courses. For example, nursing. Ayan, there is really an oversupply for them. Paghandaan, kung ano ba talaga ang skills ko na naaayon sa gusto kong pasukan pagdating ng panahon. Sapagkat minsan, pinipilit natin ang sarili natin sa isang kurso, tapos pagdating doon, napipilitan na lang tayo hanggang sa makagraduate, hindi natin na ma-maximize yung galing natin. So, kailangan hanapin mo yung galing mo, yung strength mo. Tapos, saka mo ngayon hanapin anong kurso ang kukunin ko. Pagdating naman sa paghahanap ng kurso na aakma sa iyong strengths, gusto mo rin, syempre, malaman, okay ba to? Marami ba akong ma-explore na opportunities? I advise na pag-aralan ninyo yung project jobs fit ng DOLE ngayon. Makikita natin dito anong mga industriya for the next 10 years ang patok at pwede nating pasukan at maraming mahahire. Isa si Mr. Olona sa mga sinasabing namili ng tamang kursong in demand. Nag-aral siya ng Bachelor of Education na noong panahon niya ay in demand naman. Direktor siya ngayon ng University of the East PE Department sa Caloocan at sa darating na buwan ay magre-retiro na. Sa palay ko, tama ang desisyon ko dahil yun nga, pagkatapos ng college ko, inabsorb kagad ako ng UE. Hindi ko pa nga nakukuha yung transcript ko, nagtuturo na ako dahil yun nga, in demand dahil nung araw ang PE major, lalo-lalo na sa UE, dahil sa dami ng enrollment, kailangan talaga ng PE teacher. Ngayong magpapasukan, mas nakabubuting pag-aralang mabuti ng mga magulang at kanilang mga anak ang kursong kanilang kukunin. Dapat alam natin kung in-demand ito para makasigurong matapos ang 4 na taong pag-aaral ay malaki ang tsansang makakuha ng trabaho.